Sa gitna ng mga isyong mabilis magliyab at mas mabilis kumalat sa social media, isang pangalan ang muling umingay, Lian de Guzman. Kung dati ay tahimik lamang siyang bahagi ng viral na kwento, ngayon ay mas aktibo na siya online. Tila handang magsalita, magpaliwanag, at ipakita ang kanyang panig. Mapapansin ng mga netizens na si Lynn ay tila nagiging isang content creator o vlogger na rin. May mga larawan, may mga captions, at may mga pahayag na malinaw na hindi na basta simpleng post lang, kundi mga salitang may bigat at pinanggagalingan. Isa sa mga unang umani ng pansin ay ang kanyang pabirong tanong, what if naging vlogger na lang? Ano po maganda i-content? Si Vince. Para sa ilan, biro lamang ito. Para naman sa iba, tila may bahid ng hugot, sakit at patama. Dahil sa likod ng caption na yon, malinaw na may sugat pang sariwa. Kasunod nito, nag-post si Lian ng mas seryosong pahayag, isang mahabang mensahe na tila direktang sagot sa nangyari. Ayon kay Lynn, na-delete na raw ang post ni Vince para sa kanyang show at iyon na raw ang tanging inaasahan niya. Ngunit kahit pa man nawala ang post, aminado siyang malaki na ang naging pinsala sa kanyang reputasyon at pagkatao. Sa puntong ito, nilinaw ni Lian na nakikipag-ugnayan na siya sa kanilang abogado upang malaman kung ano pa ang mga susunod na hakbang. Hindi raw ito tungkol sa pera at hindi rin umano niya layuning mangpera. Ang aniya, buong pagkatao ko na ang nakasalalay. At sa ginawa raw sa kanya, halos sa buong bansa siya napahiya. Isang matinding punto ang binigyang diin ni Lian na sana raw ay magsilbing aral ito sa mga taong mahilig mag-public shame. Isang paalala na bago maglabas ng kahit anong content, pag-isipan muna kung anong epekto nito sa ibang tao. Ayon pa sa kanya, may mga isyong dapat sana ay naayos ng pribado, lalo na't hindi naman sila kasal at halos isang buwan pa lamang ang kanilang relasyon. Inaamin ni Lian na nagkamali siya, lalo na sa aspeto ng paggamit sa relasyon. Ngunit ang tanong niya, hindi rin ba siya ginamit? Tama raw ba na iset-up at i-video ang isang babae para ipahiya ito sa publiko? Dito mas lalong uminit ang diskusyon. Ayon kay Lian, mas marami ang pumanig kay Vince hindi dahil tama ito, kundi dahil mahilig ang mga Pilipino sa tsismis at kadalasan kung sino pa ang nagkakalat ng kwento, siya pa ang nagiging bida sa sarili niyang narrative. Mariin niyang sinabi, nagkamali ako sa isang relasyon, pero hindi ako kriminal. Dagdag pa niya, napakarami raw mas seryosong problema sa bansa na mas karapat-dapat pagtuunan ng galit at pansin. Sa kabila ng lahat, nagpasalamat siya sa mga taong nakaunawa sa kanyang punto at sa mga humusga raw agad sa kanya, umaasa siyang magbago pa ang tingin nila sa kanya balang araw. Hindi rin itinago ni Lina nakipag-ugnayan na siya kay Vince upang mag-usap ng pribado. Alam niyang maraming nagmemensahe rito ngayon, pero umaasa siyang makita at masagot ang kanyang mensahe. Para sa iba, tila raw matapang pa rin siya para kausapin si Vince, ngunit hinihiling niya ang respeto sa kanyang desisyon. Ang tanging hangad lang daw niya ay magkaayos sila nang hindi na umaabot sa legal na laban. Isang matapang na obserbasyon din ang kanyang ibinahagi. Ayon kay Lynn, napapansin daw niya na kapag influencers o vloggers ang nasasaktan, madalas ay ginagawang content ang panlalait at public shaming, hindi raw dahil sa sakit, kundi para sa engagement at kasikatan. Sa kaso raw ni Vince, ito raw ay usapin ng pride ng isang lalaki. Ito raw ang naging tugon nito sa kanyang pagkakamali. Isa sa pinaka-controversial na pahayag ni Lian ay ang kanyang sinabi, I even gave myself to him. Sa tingin niya ba libre lang yon? Para kay Lian, ang relasyon ay give and take. Kung may nagbibigay, natural lang daw na may inaasahang kapalit. Hindi man pera, hindi man material, kundi respeto at konsiderasyon. At ayon pa sa kanya, maaaring bisitahin ng sino man ang Facebook page ni Vince at makikitang tila ini-enjoy na nito ang atensyon na nakukuha.
Sa isang mas personal na bahagi ng kanyang pahayag, ibinahagi ni Lian na nahihirapan siyang matulog, panay maiikling idlip lamang, at kahit sa pagkain, bumabalik-balik sa isip niya ang ginawang pamamahiya sa kanya. Inaamin niyang ito raw ang consequence ng kanyang pagkakamali, ngunit mariin niyang sinabi na hindi niya deserve ang death threats at matinding panghuhusga na natatanggap niya sa private messages. Ang hiling lang niya, konting pag-unawa at kabutihan. Sa huli, ibinahagi rin ni Lynn ang kanyang realizations na hindi lahat ng tinatawag mong kaibigan ay tunay na kaibigan. Ayon sa kanya, kung hindi raw siya ipinagkanulo ng mga taong pinagkakatiwalaan niya, maaaring maayos pa sana ang lahat. Ramdam ang bigat ng sabihin niyang siya ay pinagkanulo ng lalaking minahal niya at ng mga kaibigang pinagkatiwalaan niya. Isang sakit na anyay, mahirap pantayan. Ngunit sa kabila ng lahat, tinapos ni Lian ang kanyang pahayag sa isang aral. Lahat ay nagkakamali, pero ang tunay na paglago ay nagsisimula kapag pinili mong hindi na ito ulitin. At sa huling mensahe niya, nanawagan siya ng respeto at pinaalalahanan ng lahat na ang nababasa natin sa social media ay madalas tip lamang ng mas malalim na kwento. Inaamin niya ang kanyang pagkakamali. Handa siyang tanggapin ang mga bansag. Pero ayaw na raw niyang dagdagan pa ang apoy. Isang paalala, hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat. Huwag maging one-sided. Pakinggan ang bawat panig. Subscribe para sa mga susunod na ulat at tsismis. Click sana!